Hands for Christ International Christian Ministry presents Gabay ng Buhay, Salita ng Diyos ang Patnubay, featuring blessings and curses with Pastor Nelly Godoy, Sister Menchi Matias, and Pastor Mon Lopido. Isang magandang gabi po muli sa ating mga taga-subaybay sa Gabay ng Buhay. Kumusta po kayo? At nagpapasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin mula sa simula ng ating programa hanggang sa gabing ito. Maraming salamat po. At Sister Menchi, kumusta ka? Mabuti po, Pastora. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Gaya po ng nasabi ni Pastora, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa programang Gabay ng Buhay, Salita ng Diyos ang Patnubay. Napansin ko, Pastora, medyo lumalamig na po ang simoy ng hangin. Amen. At ang bilis po ng panahon, ano po? Amen, amen. Malapit na pong magpasko. Yes, yan po ang gustong-gusto nating ipagdiwang, Amen. ang Pasko. Ang Amen. kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At 5th episode na po pala tayo. Napakabilis po at sana po ay wag po kayo magsawa na subaybayan po kami dito po sa programang ito. Amen. At bago po tayo magsimula, gaya po ng ating ginagawa, mula nung una, tayo po ay manalangin. I-acknowledge natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, O God. Yes. And we bless your holy name, Panginoon. Amen. As we acknowledge you, Lord, in our midst, O God. Lord, we declare, Panginoon, hallelujah, your blood sa aming kalagitnaan, O God. Father, we thank you, Panginoon, sa gabing ito na muli ibinigay mo sa amin upang magkasama-sama kami, Panginoon, at upang ibahagi ang mga kaalaman patungkol sa iyo para sa mga tao, Lord, na ninanais mo na makalaya at patuloy na makakilala sa iyo. Panginoon, maghari ka sa gabing ito, maitaas ka sa aming kalagitnaan, at hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka naming maikapakilala sa mga tao. Panginoon, salamat po. Patuloy mo kaming balutin ng iyong banal na dugo, at samahan mo kami hanggang sa aming pagtatapos sa gabing ito. Lord, we give you praise and we give you all the glory. Continue to be with us, so God, and bless your people, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na paggabay po niya sa ating programa. At sa punto pong ito, Pastor Nelly, nais ko na pong ipakilala ang ating pong kasama sa programang ito, ang Head Pastor ng Hands for Christ International Christian Ministry, si Pastor Mon Lopido. Praise the Lord. Good evening po, Pastor Mon. Magandang gabi, Sister Menchi. Magandang gabi po, Pastor Mon. Magandang gabi rin. Magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Pastor Mon, sa patuloy niyo pong pagsama po sa amin. At syempre sa pagsagot sa mga tanong po ng ating mga taga-subaybay na papadami po ng papadami. At bago po namin umpisahan yung aming pong mga katanungan dito, nais po muna nating banggitin ang ating cell number na pwede pong mag-text po dito yung ating pong mga taga-subaybay. Pwede po kayong mag-text sa 0965-246-4622 para po sa Globe at TM subscribers. Amen. At para naman po sa mga Smart, Token Text and Sun, maaari po tayong mag-message sa 0970-1044-884. Sister Menchi. Yes, Pastora. At syempre pwede rin po silang mag-comment at mag-message po sa Gabay ng Buhay Facebook page. At last time po, meron po tayong tanong na nabitin dahil gaya po ng dati, wala na po tayong oras. Viewers question po ito, Pastor Mon, at babasahin ko pong muli para po masagot po ninyo. Ang question po ng viewer natin, papaano po kung meron kang magulang na hindi raw po pantay ang pagtingin sa mga anak? Ano po ang dapat na gawin? Lalo na kung ikaw mismo ang nakakaranas na unfair sila dahil may paborito silang anak. Na madalas po nangyayari ito, Pastor Mon. Madalas. At halos lahat ng family meron yan. Opo. Pero hindi natin maiaalis na magkaroon ng paboritong anak, ang mga magulang. Even in the Bible, na meron din dyan. Kagaya si Rebecca at si Isaac. Opo. Si Isaac, ang paborito niyang anak, si Esau. Si Rebecca, si Jacob. Pero ano man ang sitwasyon niyan, may paborito man o kung ano man, ang dapat niyang makita is that
the word of the Lord, as sinasabi ng Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you will live long in the land God is going to give you. Sinabi ng Bible. At sinabi ng Bible sa Ephesians 6:2 and 3, honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. Ito lang ang commandment na may promise, so that it may go well with you and that you may live long and enjoy a long life on the earth. At ang dapat makita ng mga bata rito is regardless of who they are, ang parents nila. Lasenggo, manginginom, tamad, sugarol, irresponsable o babaero o lalakero ang magulang nila. Ang commandment ng Panginoon is that honor your father and your mother. Ano man ang ugali Ano po. man ang ugali. Opo. Walang kinalaman kung ano man ang parents natin. May favoritism man o wala. Oo. Praise God. Di man po pantay yung pagtingin sa mga anak. So, Oo. i-honor pa rin po. Ano po? Meron po kasi, Pastor mo, mga anak na malambing, masunurin, kaya talagang minsan di talaga maiwasan na Hindi. mas Oo. mahal mo yung Mas, ganong yung anak. sumusunod. Opo, Oo. opo, totoo. Talagang nangyayari yan. At hindi mayaalis. Kahit sa pamilya meron yan. Pero ang pinakasusi nga yan is that honor your father and your mother. Amen. Yun ang Gusto po sinasabi ng blessing Bible. ng mga anak. Para ma-bless sila. Amen. Pastor, napag-usapan din po nun, ano po, yung mga nabibitiwang sumpa o mga pangit na mga salita ng magulang sa mga bata o sa kanilang mga anak. Paano po kung nakamatayan na ito ng magulang? Ano po, magte-take effect pa rin po ba ito sa mga bata? Tuloy-tuloy ito hanggang sa generations na darating. Magte-take effect ito. Ang sumpa ay di nawawala ng bisa hanggang sa darating na henerasyon. Maliban na nga lang, kung tatanggapin na si Jesus, sapagkat si Jesus lang ang nagbayad ng kasalanan natin at nagbayad ng sumpa na dinadanas nating lahat. Kaya siya lang ang pinakakailangan ng bawat isa. Praise God. Kailangan po yung pong anak na naisumpa, makatanggap or makakilala sa Yes. Panginoon para po mabasag Yes, yung yun sumpa. ang kinakailangan. Mabasag ang sumpa at mapag-aralan niya yung sinasabi ng Panginoon so that she will be set free or he will be set free. Yun lang ang kailangan niya. So, Pastor, kahit po nung nabitiwan ng magulang yung mga salitang ito, hindi niya alam na maselan yung mga, Maselan. sabi nga po yung buhay at kamatayan nakasalalay sa dila. Kahit hindi po niya alam yon, talaga pong magte-take It effect will pa take rin. effect. Kasi that's a spiritual law. At ang spiritual law, hindi mo mabibreak yan. Whether you know it or not. That will take effect. Nagraran. Ang next question po natin, Pastor, ano daw po ang kalakip na parusa ng mga taong mahilig manumpa o mahilig magbitiw ng mga masasamang salita sa kapwa? May mga bagay na gusto kong makita muna natin eh. Kapag ang isinumpa ay isang Kristiyano, kunyari, sinumpa nilang Kristiyano, Opo. ito ay babalik sa kanya, sa nagsumpa. Yung nagsumpa, babalik sa kanya ang sumpang binitawan niya dahil this is God's protection. Sabi nga ng Genesis 12:3, I will bless those who bless you and curse those who curses you. Kaya mararanasan nila ang pagbalik ng sumpa. Ngayon, kung kapag ang sinumpa naman ay hindi Kristiyano, tatalab ito. Whatever ang binitiwang sumpa, tatalab pa rin ito. And it will run in the family down sa mga incoming generations ng taong naisumpa. Ang tanong ngayon, paano naman ang parusa? Kasi yun ang tinatanong Paano ang parusa sa taong nagsumpa? Ang taong nagsumpa, masisira ang buhay niya. Siya mismo. Dahil sabi ng Bible, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Kaya kapag ka nagbitaw siya ng salitang hindi ayos, kakainin niya yung word na yon. Kagaya sinasabi natin, ang sabi ng word ng Panginoon, whatever you love to confess. Kung naman ang hilig mong banggitin, you will eat the fruit thereof. And if you love to confess good things, you will eat. That will happen to you. If you love to confess evil things, that will happen to you. Kaya nga sinasabing, life and death are in the power of the tongue. And whatever you love to confess, you will eat the fruit thereof. Yun ang sabi ng Bible. Praise God.
Praise God, napakalinaw, Pastora. Ano po? Medyo ingat-ingat po sa ating Opo, mga yun ang pananalita. mahalaga. Ano po, Tama dahil po. tayo po rin para yung magdurusa kung mga negative Totoo yung ating mga nabibitiwang Totoo yun. salita. Amen po. At sabi po dito, Pastor, sa ating questions din po, ano po, paano daw po kung ipinagpipilitan ng magulang? Ano po yung nagawin ng anak yung tradisyon? Kasi po, meron po mga kasabihan nung unang panahon po na hindi maiwasan. Sabi nga po nila, gawin mo naman na lang, wala namang masamang mangyayari sa'yo. No? Yun po kasi yung pagkakaunawa noon na walang mangyayari. Sundin na lang. So paano po yun pag ipinilit ng magulang sa anak na gawin yung mga pamahiin? Okay. Ano po yung mangyayari? Dito sa puntong ito, ang magkakaroon to ng maraming conflicts. May conflict dyan. Dahil unang-una, hindi alam ng mga parents ng mga magulang natin na ang kanilang ipinagagawa ay isang uri ng pagsamba sa mga demons. Hindi nila alam ito. Lalo na't Kristiyano na yung bata, mas naiintindihan niya yung mga words na dapat niyang gawin. Ngayon, ang saligan ng ating pananampalataya is the Bible. Lahat tayo. Ang Biblia. Word of But many religious people do not believe the Bible. Yun ang nakalulungkot eh. Hindi naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Bible. Kaya nga kung ang sinasabi natin na ang tanong, they claim to believe in God. Sinasabi ng marami. Naniniwala rin kami sa Diyos. Kaya sabi ng James 2:19, you believe in God. Sabi, you believe that there is one God. Fine. Good, sabi ni James. But don't you know, even the devils believe that? And they tremble. Nanginginig pa mga demonyo kung sa mga bagay na yan. At lahat naman tayo, ako, at one time, I used to be like them. I belong to a very religious family at maraming pamahiin at tradition. Pero I realize as I read the Bible, sabi ng Bible, does you nullify the Word of God by your traditions? Ba't ninanalipay ninyo ang salita ng Diyos sa mga tradisyon? Kaya kung ang tanong ay, sino ang masusunod? Ang mga magulang ba o ang Diyos? Ang dapat masunod ay ang utos ng Diyos at siya ang dapat mangibabaw. Amen. Sabi nga ng Galatians 1:10, if I seek the applause of men, I cannot serve God. Kung hahanapin ko yung palakpak ng tao, hindi ko mapaglilingkuran ng Diyos. Iyon ang praise God. Usually naman po, Pastor, pagka yung anak hindi pa rin nakakakilala sa Panginoon, susunod lang siya kung ano yung pinag-uutos po na magulang. Kaya nga sinasabi Lack of natin knowledge pa rin. ang problema pag ang magulang nakakilala nauna sa anak, Opo. maswerte ang anak. Pag yung anak ang naunang nakakilala sa Diyos at ang magulang hindi, kawawang anak. Dahil magsasuffer siya ng siguradong persecution. May struggle po, ano. Maraming Kaya mas mararanasan. maganda pag magulang po ang mauunang maging Kristiyano. Kaya sila ang Hahayaan po target. siyang mag-serve sa Panginoon, Oo. pero pag hindi, medyo pipigilan pa po, ano. Praise God. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Anyway, meron pa rin po tayong viewers question. Ito kaabot-abot lang po sa atin, Pastor Mon. Ano po ang dapat gawin upang hindi mawala ang self-control at maging successful na Kristiyano? Lahat tayo, noong una, nung di pa tayo nakakilala sa Diyos, sa Panginoon, wala tayong self-control. Talagang lahat tayo, natural yan sa atin. Opo. Kung isang tao hindi pa Kristiyano, maliban na lang na pag naging Kristiyano ka, ang kinakailangan mong gawin is that you read the Bible regularly. At sabi nga ni Satan yung magical book, ang tawag niya sa Bible ay magical book. Sabi niya nung nagmi-meeting si Satan, dinala yung isang man of God sa meeting nila Satan. At narinig niya sinabing gano'n, ang meeting ni Satan, pigilan ninyo ang mga Kristiyano to read that magical book. Hindi niya sinasabing Bible, magical book. book. Dahil ang kaya sinasabi ang magical book, pag binasa mo to, magbabagong personality Amen. mo. Amen. Mag-iba ka. Only the words of God can change the man. Nababagong personality mo. At magkakaroon ka ng hinahanap mo. At ang sabi nga ng Bible, you must have discipline. Dalawa, read the Bible and just have a discipline. Sabi nga ng Timothy 1:7, God did not give us the spirit of fear, but of power, of love, and self-discipline. Iyan ang binigay sa atin ng Panginoon. Praise God. Kaya nga sinasabi ng Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya ang ordinaryong tao doesn't have self-control by nature. It is the fruit of the Spirit. Amen. Praise God. Pag nakakilala na po sa Panginoon at tumanggap na po ng baptism ng Holy Spirit, so nasa kanya na po yung bunga. Oo. Kumpleto po yun. Amen. Hindi isa-isa lang po. Amen. Yung iba Sabay-sabay yun. Opo. Sabay-sabay. Praise Glory the to Lord. God. Kakaroon na ng self-control at magiging mabuting Kristiyano. Sabay-sabay siya. Meron pong humahabol na viewers question. Paano po ang mga whistleblower na ginagamit ng politiko? Kasi po ngayon, panahon ng eleksyon, Oo. yung nagagamit po sa paninira, di po ba ng Yes. kakapwa politiko para po manalo? Ano pong masasabi niyo po dito? Ang sabi nga ng naano ko nga sa atin nung nakalipas, ang paninira is just like killing the person. Opo. Pagpatay sa tao. At pag ginawa mo to, na naninira ka, ang lalabas nito, tantamount ito sa murder. Pumatay ka na rin. Hindi mo magagalaw yung taong siniraan eh. Ang problema nun, kung nanira ka, masisira ang buhay mo. Dahil para kang pumatay ng tao. Pag pumatay ka ng tao, meron kang kalakip na sumpa. Yun ang hindi alam ng marami. Kaya dapat maging maging aware sila sa bawat ginagawa nila. Itong problema, kaya kinakailangan ang mga tao magising sa katotohanan. Kahit sabihin pa pong babayaran sila ng malaking halaga, manira lang. O, pag babayaran ka ng malaking halaga, that money is tinatawag nating ill-gotten wealth. Opo. Dahil galing sa hindi tama. Sa masamang And paraan. amounts to nothing. And takes away your life. Dalawa ang possible na mangyayari. Opo. Kaya hindi dapat na manira. Ang black propaganda, kawawa sila. Opo, yan po ang dapat na matapos Kawawa na sila. nakasanayan po. Ngayong Oo. pagkatuwing eleksyon, ano po yung naninira ng Naku, kawawa. kapwa kandidato, Oo. ano po, magmahala na lang po tayo. Ano? At gawin po nating malinis ang darating na halalan. Pastor Mon, Amen. magbabalik po tayo, Pastora, dito pa rin po sa programang Gabay ng Buhay, Salita ng Diyos ang Patnubay, Blessings and Curses. Isang taon na ang Gabay ng Buhay online evangelism. Walang hanggang pasasalamat at papuri sa Diyos sa kanyang paggabay at pagpapala. Sinimula ng Hands for Christ International Christian Ministry noong September 6, 2020 ang online evangelism sa pamamagitan ng Gabay ng Buhay Facebook page. Layunin ng gawaing ito na maipalaganap ang mga salita ng Diyos at mailapit ang puso ng mga tao kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa gitna ng pandemyang nararanasan, ang pagkilos ng Diyos ay hindi limitado. Patuloy siyang gumagawa ng paraan upang maipadama ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga nilikha. Ang mabuting balita ng kaligtasan ay ipinararating niya sa iba't ibang panig ng daigdig upang maligtas ang tao at hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Sa kasalukuyan, 60 bansa na ang naaabot ng online evangelism. Ang mga salita ng Diyos ang nagsisilbing lakas ng mga mananampalataya sa panahong ito na nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok ang mundo. Sa 160 videos na naipalabas, nakapagtala na ng mahigit 36 million reach at 14 million views ang Gabay ng Buhay. Ang katagumpayan ng gawaing ito ay nakamit dahil sa tulong at patnubay ng Diyos. Siya ang nagplano at bumuo ng lahat ng ito upang maabot ang mga tumatawag sa Kanya, ang mga nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga naguguluhan at ang mga nawawalan na ng pag-asa. Sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa Gabay ng Buhay online evangelism, ipinaabot po namin sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. To God be the glory. Muli po tayo nagbabalik sa Gabay ng Buhay at bago po tayo magpatuloy, Pastor Mon, meron po tayo muling viewers questions. Noon po nabanggit niyo po yung about sa cryptocurrency. So ito po yung katanungan ng ating viewers. Sabi po, Pastor, papaano po ang mga taong nag-i-invest sa mga cryptocurrency sa internet, gaya ng Bitcoin at marami pa pong iba? Ano po ang dapat gawin ng mga nahuhumaling dito?
Okay. Ang cryptocurrency ay actually, there's no easy money. Walang easy money. And we know that God's ways is totally different, not our ways. Kagaya nga na sinasabi ko nga na yung an example ko nung minsan na ang isang malaking puno nag-i-start sa maliit na seed. At may addiction dito. Yung na-share ko nga nung yung sa bingo, yung principal ng school na naglaro ng bingo. Pagkalipas ng ilang panahon, nananalo siya, natatalo. Pagkatapos nagising na lang siya na addicted na siya. Hindi mo alam kung kailan darating kakapit ang addiction. Kaya nga sinasabi ko na ang advice ko sa mga naglalaro ng cryptocurrency, Bitcoin, nag-i-involve yan, hanggat maaari, umiwas sila. Delikado. Hindi nila alam kung paano ang power ng addiction. Terrible ang power ng addiction. Sa mga drug addict, kung pwede nga nila iwasan yan, gusto nang umiwas diyan. Pero hindi sila makaiwas dahil addicted na sila. Para pong nakatali na po Nakatali sila. Para silang aso na mayroong may kolyar Opo. sa leeg. At pagkatapos hinahatak ng kahit saan gustuhin ng may-ari, hinahatak siya. Sunod-sunuran po Sunod-sunuran. kahit ayaw. Oo, ganun kabigat yan. Kaya Praise mapanganib, God. pagka-addicted na po ang isang tao. Hindi lang Mahirap. po sa drugs, sa games, dahil nauubos nito yung panahon. Hindi lang nila Opo. alam na maski television lang may addiction. Opo. Maski yung soft drinks may addiction. Yung iba hindi makakain pag walang soft drinks. Parang kulang po. Oo, may addiction yan. Kaya paano po kapag ang anak ay hindi nagpatawad sa malaking or sa maling pagpapalaki ng magulang? Ang dapat, huwag siya magtanim ng galit. Ang mga bata, huwag magtanim ng galit. Totoong maraming magulang na pabaya, no, sa pagpapalaki ng bata. Pero marami pa rin magulang, mas marami pa rin magulang ang ginagawa ang lahat ng alam nilang mabuti para sa kanilang anak. Amen. Sabi nga nung isang ama na nakausap ko, sabi niya, kung alam ko lang noong una pa, kung paano magpalaki ng anak, kaya lang huli na eh. Sabi nga dapat isang maling bagay ang hindi mo patawad, ang pagkakasala ng mga taong nagpalaki sa iyo. Hindi naman nila alam yun eh. Kaya kapag hindi nagpatawad, hindi gaganda ang buhay nila. Masisira sila. Sabi nga ng Matthew 6:15, "But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you their sins." Kaya ang forgiveness is self-interest para makakawala ka doon sa bagay na dapat hindi umaalipin sa iyo. Pagka hindi ka nag-forgive, you will become a slave. Ibig sabihin po, Pastor, yung pong pag ikaw ay nagpatawad, ikaw din yung magbe-benefit. Ikaw rin ang Amen. magbe-benefit. Amen. Actually, pag nagpatawad ka, you set yourself free Amen. sa bagay na yun. You set them free. Dalawa ang sineset free mo. Nasa Dalawa. set free ka, sineset free mo rin yung mga taong nagkasala sa iyo. Praise Amen po. God. Napakahalaga ng pagpapatawad, Pastor Mon. Dahil pag hindi tayo nagpatawad, ang hirap po ng pakiramdam eh. Bukod sa hindi ka na mabe-bless, may mabigat po ba sa puso natin? Ang hirap mabuhay ng habang panahon na may galit ka. Saka napakaiksi lang nakikimkim. po ng buhay. Kaya Praise God. mahalin po natin yung ating mga magulang. Minsan kapag Oo. wala na, tsaka natin nare-realize na mahalaga pala sila sa Amen. ating buhay. Amen. Kaya mahalin po natin Praise muli God. ang ating mga magulang. Opo, napakarami God. pong viewers questions. Meron po muling nagtanong, Pastor Mon. Sabi po rito, ano po ang dapat gawin sa mga taong utang? Balik na naman po tayo sa utang ng utang. Pero hindi naman po nagbabayad. Parang napakarami pong katanungan pagdating po sa utangan po. Ang taong utang ng utang at hindi nagbabayad ay inilulubog niya ang sarili niya sa impyerno. Hindi niya alam ito, pero grabe ito. Kapag nangungutang siya at hindi nagbabayad, parang tantamount ito sa nagnanakaw siya ng harap-harapan. Isa pa, nanloloko siya, swindler siya, pagka ganyang klase. Another thing, sinungaling siya. Nagsisinungaling. At ang mabigat pa ito, kadalasan nagagalit siya pagka sinisingil.
Siya pa po God, ang galit. oo, maraming ganito. Ang problema yan, God will put them under a curse. Nakakatakot pag ang Panginoon ang nagsumpa. Sinasabi nga ng Proverbs 22:7, sabi ng Bible, the rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Kaya pag sinasagot mo yung inuutangan mo, slave ka niya, rebel ka. Walang rebel na papasok sa langit. Kaya nga sinasabi, ang kasalanan niya is, he's a thief, a liar, a rebel, a swindler. And what will happen is palagi siyang walang pera mangyayari. Mailap sa kanya ang pera. Mahirap yon. And his soul is put in danger to hell. Yun ang Yun ang nakakatakot po. oo. Delikado po. Mahirap kang makakawala. Kinakailangan bayaran mo lahat kung gusto mo makawala sa impyerno. Talagang nasa hell ka na. Hindi ka makakawala roon. It's God's verdict ng Panginoon yan sa mga taong nangungutang at hindi nagbabayad. Kaya Bayad Rin ng po utang. siyang may addiction din po sa pangungutang. meron din may addiction din ang pangungutang. Kahit na hindi kinakailangan ng pera, may mga taong nanghihiram. Kahit hindi kailangan ng pera, addicted silang mangutang. May addiction din dyan. Opo. Demonic addiction. Maraming demonic addiction hindi nga alam ng mga tao. Sinasabi ko nga, yung soft drinks ng simpleng-simple. Hindi makakain. Totoo po yun, Pastora. May mga kilala po tayong ganyan. Hindi makakain ng walang soft drink. Akala nila, wala yon dahil ganun lang yon. Dahil soft drinks lang. Walang masama sa soft drinks. Ang masama ron, you are addicted by the demons. Controlled ng demons ang life mo. Ang TV, without thinking, bubuksan mo. Umaandar ang TV. Radyo, pagdating sa bahay, bubuksan ang radyo, wala, hindi ka nag-iisip. Gusto mo, lagi kami naririnig. Tulog na nga po eh. Bukas pa rin eh. Pag pinatay, may ganun tao. Pag pinatay mo yung radyo, tumahimik, magigising. Baliktad po. Bubuksan niya ulit siya para makatulog. Meron akong kilalang ganun. Pagka pinatay mo yung maingay, lalong nagigising. Pastor Mon, viewers question po. Muli, ano po ang mangyayari sa mga taong paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan? Okay. Sa Bible, sinabi sa 1 John 3:9, sabi, no one who is born of God will continue to sin. No? He will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Kaya mahalaga rito na maintindihan natin yung seed. Merong tinatawag na dalawang uri ng tao at ang issue rito is, what is the seed inside your body? Merong nagtanong sa Panginoon, lawyer. Tinanong siya, sabi sa Panginoong Jesus, when will this kingdom be? Kasi nagtuturo ang Panginoon lagi, kingdom. Sabi ng lawyer, when will this kingdom be? Ang sagot ng Panginoong Jesus, the kingdom of God does not come visibly, for it is deep within your heart. Kaya, malalaman mo lamang ang seed sa tao kapag ka nga sinabing pinanganak ka sa Panginoon, you will never continue to sin. No one will continue to sin dahil ikinukonvict ka ng Holy Spirit sa mga ginagawa mo na hindi ayos. Kaya yung isang bagay na yun, mahalaga. Ngayon, sinabi rin ng Bible sa 1 John 3, 7 and 8, sabing ganyan, the one who does what is right is righteous, just as he is righteous. And the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Kaya kung paulit-ulit siya na nagkakasala at wala ang conviction ng Holy Spirit, he is not saved. He is not born again. Ang born again nga is not a religion. Kung sa kabila ng tumanggap siya at paulit-ulit siya sa kanyang ginagawa, ang hindi tumitigil, ang conviction ng Holy Spirit at ang salvation niya is in danger. It might be lost. Pero mahirap mangyari yon dahil ang conviction ng Panginoon ay patuloy na gagalaw sa kanya. Amen. Praise God. Amen. Pastor. At Pastor, meron pa rin po tayong viewers questions. Ano po? Ang sabi po rito, kapag po nabayaran ko na ang aking mga pagkakautang na may malaking tubo, may malaking interest, sabi po ng ating kapatid na nagbigay ng katanungan, malaya na daw po ba siya sa sumpa? Ang mangyayari ganito, kapag nabayaran niya na ang utang na may interest na malaki,
maseset free siya sa utang at maseset free siya doon sa mga punishment na nakabitin para sa taong nagpapautang with interest. Maseset free siya ron. However, makakaranas siya ng continuing financial insufficiency, a series of experience na dadaan sa kanya. May nagtatanong about financing, kung sa bangko o financing, kung uutang sila. Okay lang umutang sila ron. Kasi it is legal. Nagbabayad ng taxes yun eh. Pero yung nagpapautang with interest, hindi nagbabayad ng taxes yun. Kaya napaka-delikado. Napakalaki ng ano. So yung mga lending, Pastor. Oo. Kaya yung taong nagbayad sa mga inutangan, set free sa connections, sa parusa, sa nagpapautang with interest. Okay. Ganon. At ang next question po natin, Pastor Mon, viewer's question po ito. Paano po kung namatay na ang nagpapautang? Wala na po ba akong pananagutan sa kanya? Pero hindi niyo po muna ito masasagot, Pastor Mon, sa susunod na episode na po dahil wala na po tayong oras. So abangan niyo po yan, dun po sa may tanong po nito. Sasagutin po yan sa next episode ni Pastor Mon. Amen. At Pastor tingnan na po natin si Pastor Mon ng kanyang huling pong mensahe para sa ating mga taga-subaybay sa Gabay ng Buhay. Okay. Kaya sinasabi natin na paulit-ulit na only Jesus can set us free sa tinatawag na curse. Only Jesus. Wala nang iba. Kahit anong religion pa tayo nang galing, it's only Jesus that can set us free. So if you want to be set free, you just accept Jesus as your Lord and your Savior. And you will be set free. Little by little, you will be set free. Kaya kung nais mo sumunod ka sa maikling panalangin, ng pagtanggap kay Jesus, not sa pagtanggap sa religion. Ito yung pinakamahalaga. Sige kapatid, umuko ka at pumikit at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa biyaya, Panginoon, na iyong ibinibigay at itinuturo sa akin. Panginoon, tulungan mo po ako to be set free. At I acknowledge you as my Lord and my Savior. Salamat po sa iyong ginawa. Help me, Lord. I want to be free. In the name of yours, O God, I pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung sumunod ka sa panalangin, simple prayer, naririnig ka ng Panginoon sa ngayon at kikilos siya sa iyong buhay. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Amen. Thank you very much din po Praise sa inyo, the Lord. Pastor Mon. Praise the Lord, Pastora. At syempre, alam po natin na meron po tayo mga taga-subaybay na tumanggap sa gabing ito sa ating Panginoon na makakalaya na po sa kasalanan at ganun din po sa pinag-uusapan natin na sumpa. Paano po, Pastora? Syempre, greetings na po tayo, Opo. ano po, at napakarami pong mga ating mga taga-subaybay na dapat nating batiin, ano po, at saka may mga mensahe sila, Sister Menchi. Sige po, Sabi po Pastora. ni Brother Rene Quijano Tuayon, sabi po niya, salamat po, Pastor Mon. Salamat din po, Pastora. Sister Menchi, salamat po. Amen, amen, and amen. Salamat din po sa Amen inyo. po. At mula naman po kay Arlene Embalsado, God bless po, Pastor. To God be the glory po. Praise God. At mga pagbati rin po, Pauline Grain Alonso Salamangka, magandang gabi po sa inyo. Ang message naman niya, Amen. Maraming salamat po sa inyong programa na nagbibigay po ng pagpapala. Glory to God. Mula naman po kay Lita Rowena, good evening po sa inyo. God bless po sa lahat, sa Diyos ang papuri. Praise God. Amen. Hallelujah. At nagmula naman po kay Sister Gloria Aquino, walang imposible kapag pinaubaya sa ating Diyos Ama ang lahat. Amen. Napakadami nating malalaman. Salamat sa aral, mahal naming pastor. Amen. Sabi po ng ating kapatid. At sabi po ni Brother Wilfredo Kalika, Amen. God bless everyone. Salamat Hallelujah. po. Glory to God. Thank you. At ito po, medyo mahaba ito, Pastora, Pastor Mon. Binabati po natin ng magandang gabi at nagpapasalamat po tayo sa pagsubaybay ng mga sumusunod. Edward Talosig Aurelio, Edgar de la Cruz, Elisha Salvi, Emmy T. Maslang, Eva Sanchez, Calvin Wong, Charing Barit, Claro Raful, Dante Deloso Prache,
Estelita Bunao, Angelo Luberas, at ganon din po, binabati po natin ng magandang gabi, sina Arlene Dedase, Benji Almosara, Ben Galliano, at si Bibs Nedleaf. Pastora? Amen. At ang ating pong mga kapatid ay patuloy po nating binabati. Pastor Mon, ang dami po nila. Magandang gabi po kay Sister Lucy de Guzman Carriaga, Sister Luisa Mulion Pilago, Sister Linwelin Aquino, Brother Manolito Villarante, Sister Maria Cristina Bongon, at si Sister Gina Kalinisan Abergos Milia, Sister Gemma Santos, Irene Biloria, Sister Jane Dom, Sister Jeanlyn Figiacion, at si Sister Rosalie Nicolas, Brother Ryan Himura, Rosalie Cristobal Banes, Ruby Lim, at si Sister Rosal Tapawan, at si Sister Shil Rose Aklima. Magandang gabi po sa inyong lahat. And to God be the glory po. Meron pa dito, Pastora, pahabol pa rin po. Magandang gabi po at salamat po sa pagsubaybay ni Maria Gina Herona, Mary Malabanan, May Ramos Baisa, Marites Hoxon Vicencio, Michael Belches, JZ Gro, Kapinoy Arlan Fajardo, parang kilala ko po ito kaibigan po natin ito, Lonzo Pau, Loida Marcelo, at Luningning Velasquez. At Pastora, gusto rin po nating batiin, Pastor Mon, yung ating po mga kapatid sa Angeles City, at sa Pampanga po, yung mga kasama po natin, mga kapatid po natin sa Hands for Christ International Christian Ministry. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsubaybay. At binabati rin po namin ang aming mga kapatid sa Kabanatuan. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa gawain ng ating Panginoon. At Sister Menchi, Maraming salamat po, Pastora, at maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Muli niyo po kaming samahan sa darating na Biyernes, alas 7 ng gabi, dito lamang po sa programang Gabay ng Buhay, Salita ng Diyos ang Patnubay, Blessings and Curses. To God be the glory.